She is a cluster ANCO coordinator and a retired government employee. She joined the CFC Handmaids of the Lord in year 1998. She is no other than our very own sister, Sister Bibi Sanchez. Thank you, Sister Shen. May hapon mga sisters. Hapon. Kumusta naman mo? Naka-receive mo Holy Spirit atong pag last Sunday? Yes. Na-receive ninyo ang inyong ipangayo? Nag-una mo no, kay karon pa man iunsad ang kay karon mo man ang Pentecost Sunday. So ang katong pa kanawat pangayo lang gyapon, continuous man gyud kay ang Ginoo mohatag in his time man yun no. Dili man ang atong time mo iyahang mo'y agdon ang iya yung time. So ang katong pag-receive ninyo sa katong pag-receive ninyo sa last Monday, kung sabi niyo dibati, kanang nindot yung feelings, no? So, paninduton pag yun na. Padayon pag yun ni paninduton. So kita nagpuyo ta diha sa espiritu. So ato nga maglakaw usab kita sa espiritu. Naa sa mabasa nato sa Galatians chapter 5 verse 25. Naa ba mo yung mga Bible? Inyo nagibasa? Or gindisplay ra? So, ako nagyud ang basa ko. So ang atong topic karon, growing in the Spirit. Ang pagtubo niya sa Espiritu. So ato yung patubo ng Espiritu nga ato nadawat. Sa atong kinabuhi, o sa may singkro sa atong kinabuhi. O dara. Na ang mo papel no, bullpen or lapis. So inyo yan mag-drawing mo. Sige, mag-drawing ta. Mag-drawing ta o kanang yellow. Duha ka circle. Diretso lang ka duha ka circle. Duha ka big circle. Bayaran na rin. Ano ba yung circle? Isa dili kong circle, basta maulingin lang. Basta magtagbo lang ang yan. Beginning of end. Kani atong gidrawing, tawag ni outer ring. Kanang part ni siya sa ligid na maoy mo dapat diha sa kalsada. Kung kani nagrepresentar sa atong daily Christian life. So mag-drawing sa mo gamay nga circle diha to nga mao ni ang parte sa ligid diin naa diha ang gahom na naggikan diha ang gahom paingon dito sa rim.
mao ni ang nagunit sa ligid. Kani nga gamay nga ligid mao ni ang si Lord Jesus Christ. So suwati na og Christ nga maoy sentro sa atong kinabuhi. Ni Kristo ba ang sentro sa inyong kinabuhi? O ang inyong mga ambisyon o ang inyong mga plano maoy sentro sa inyong kinabuhi? Ito na gusto. So magluway na po nung aning 5 na spokes. Rayos na ligid, rayos na siya. Mao na siya mo konektar gikan sa center paingon sa rim. So mao ni mupasa sa gahom gikan ni kaya center si Jesus Christ man, ang gahom diha ang Holy Spirit maoy kaning mga spokes maoy mupasa gikan ang gahom gikan ang Holy Spirit nga gikan ni Christ paingon diha sa ato kinabuhi na mauna ang rim, no? Mao ni ang atong kontak, ang mga spokes mao ni ang atong kontak ni Kristo. Aron ang atong kinabuhi usab mabag-o pinaagi sa iyang gahom sa iyang direction. Kumplito na mo, nanay 5. So, nanlini, libili ang mga spokes. Klaro ra? Ang upper left, prayer. Iyang kaakbang diri sa ubos, the word. Ang sa left side, witnessing. Ang sa right side, fellowship. Unya sa upper right, sacraments. Nana? So prayer, akbang sa prayer, the word. Ang sa left, witnessing, pagsaksi. Sa right, fellowship. Kunya upper right, sacraments. Prayer. Today. Mana? Balik lah. So mao ni ang 5 ka mga tools, ginawag ni og tools. Kahimanan ni aron mao ni ang mupatubo nato. So atong sundo ni nga 5 ka tools.
the word. Una na tong the word. Mao ni ang pulong sa Ginoo. Mao na ang Bible no. Oh, so kinahanglan nga naagyo tay Bible unya di lang kinaa ato yo basahon kay kanang Bible mao kana ang pulong sa Ginoo diin naa diha ang nag-describe kung kinsa siya unsay iyang nabuhat ug unsa usay iyang pabuhat nato. So mao ni foundation sa atong pagka Katoliko ang Biblia. Kaya wa po tayo nahibaw as Biblia. Unsaon man nato paghigugma sa pagka-Katoliko no? Kung wa tayo nahibawan. Unsaon to paghigugma sa Ginoo. So, tamong na ay Bible, mubasa ba mo sa inyong Biblia? Very good. Unya, inyong gi-internalize sugon sa inyong gibasa. Inyong gipuy-an inyong gibasa. So dapat ato gyud na ug unsa atong nabasahan, ato gyud na puy-an. We walk the talk. So arita sa prayer. Magampo ba ta? Anytime? Or magampo lang tao na ay nagkalisod-lisod na ano, nagkapalikit. Mulupo na yun ta. Pero maayo rin dari, wa lang, mura lang wa. So, diri sa kita nga isip mga Katoliko, importante kaayo ang prayer. Kay mao ni ang atong communication ngadto sa Ginoo. So, ubo kay istorya-istorya no. Okay, kalibutan nga naunsa na murag ikaw ray galuong-luong no. Dili nimo ipagawas ang imong unsa inyong debate. So dapat na agyud kay communication ilabi na adto sa Ginoo. Unya unsaon man nato pag-ampo mangita tag lugar nga kanang way makatugaw na to. Unya, kapilangan sa ato nga dinhi sa ato nga community na gitawag ni nato og daily prayer time. So dapat naa kay oras nga gigahin kada adlaw. Unya imo dinutulong kada adlaw. Kay ug magka-decide na bitaw ka nga kanang oras sa may imong gigahin para sa Ginoo, ang Ginoo na rito gawat na. No. Oh, kay interested bet kung ang Ginoo may balo unsa na imong mga kalibukan ug unsa imong debate karon. Unya unsa may content sa imong prayer, unsa may sulod sa imong prayer. Naa kay acronym ani. Kaning ACTS. ACTS. Ang A, adoration. Kanang pagdayeg no. So dili ata diretso pangayo ato usang daygo na Ginoo kay kita bitong mga mama no. Daygo na gitas tong anak. Di kita kabalibad sa pangayo sa anak no. Guwapa kay karon man di na nakamake up. Mingon din ka, ako'y na nagiging pangayoon po din akong anak ko. Di ba? O, sumoro sa nang Ginoo, malipay po na siya nga atong daygon. Unya, ang C, contrition. So, kita makasala ang gintad sa kung saan ako kabuutan, no? Sa kung saan ako kadaan, no? Puta mo simba. Maging makasala ang gintad. So, atong, ang kunon, ang atong sala, maginulsulta sa atong sala. Dili na ito ipamahid sa uban. Akseptado na ito ang atong kahuyangan, ang atong mga kanang dili, ug nga ang itay sa'yo, ito bilang ang kunon. Kaya ang Ginoo, ang God is a forgiving God. Unya, ang D, thanksgiving. So, magpasalamat ta kay ang pagpasalamat mauna ang Yahweh nga makaabli sa kasing-kasing sa Ginoo. So, muhubog yun ang kasing-kasing sa Ginoo kung ikaw magpasalamat. Una pa diya ang, muna ng S, una pa ang
supplication. So, wahiyon yun nato ang pagpangayo. Unahon ang pasalamat. Kaya, di na nang balibad ang Ginoo kay nagpasalamat ako kada ano. So, dili lang po tama kanang o nga ating pangayo dito madawat dayon kay ang Ginoo dili na pala ATM nga ipindot nimo gawas dayon no. O ang Ginoo mo naa siya kaugalingon niyang timetable. So, magkuan ra kita magpaabot ra kita in your time, Lord. Oh. So dili ang atong time mo atong adon dili ka magluod o dili nato dili madawat ang atong gipangayo. So Lord na nagbinuotan na mo upo misunod na kustan na wa lang yapon na atong gipangayo. Ang Ginoo may nahibalo sa tanan ko kanus anya ayatan ang ato gipangayo kay basin ang atong gipangayo dili makaayon nato. So siya ang nahibalo sa tanan. So di ta mabalaka i-entrust ang tanan sa Ginoo. So nanatano sa atong prayer acts ECTS. So ari na sad ta sa witnessing pagsaksi. So ato ning mapakita ang pagsaksi pinaagi sa atong diha sa atong giunsa nato pag pag kinabuhi adlaw-adlaw kanang dili lang sa pulong may kitang istorya nga may Ginoo unya lain pud atong binuhatan ato yung buhaton ipakita nato sa pulong ug sa buhat sa aksyon. Ang aksyon mo na gitawag og service pagpangalagad kani gibuhat ron sa atong mga sisters nga di karon nga imbis nagsuri-suri yung kaniron kay Sunday ang ilang pag-alot sa ilang time diri mao ni ang pagpangalagad. So nag-practice na sila sa witnessing. Ug ato usab nga ipaambit diha sa atong pamilya kung unsa si Kristo diha sa atong kinabuhi ipaambit sa atong pamilya diha sa atong kung nagtrabaho ka ta ato usan i-share diha sa atong gitrabahoan ug diha sa atong mga kasilinganan. Kunya aritas fellowship kaning sandurotay dili ni kanang social ano man fellowship pa social na ang kaning fellowship diri sa atoa mao ni ang pagsandurotay meaning magpuyog ta mag-ubang ta magdungan ta og tubo sharing sa mga experiences nga aron kita nga naa kay maayong mga nindot mga experience maka-share ta maka-encourage ta sa atong isika sisters o makakuha po sila nato og kanang pahitingnan o giunsa nato pag overcome pagbuntog sa mga babag sa atong kinabuhi. So ma-inspire sila pinaagi sa atong pakig sandurotay. So ari na ka sa last ikalima nga tools kaning sacraments. Di ba natin ilan ni atong sakramento? 7. Unsa man ni? Baptism. Naman po ang pa. Bunya, kumpirma. Oh. Pabisal kalawat. Bunya, marriage. O anointing of the sick. O holy orders, no? Ang pagkapare or ang pagkamadre. So, mga binunyagan, magigtanon, tanan mo, kay sure, niagi na good mo sa pre-over. So, pamagpisal na sad mo, nakapangalawa. Unya, minyo. Naay minyo. Marriage nga, kasal yun sa simbahan. Kinaagi panalangin sa pare. Kaya diri sa ato, marriage na kung live-in ra ka, naa ka sa sala po na mortal, dili na siya kanang matawag nga kaming yun nga valid diri sa ato sa atong community.
o sa ba to? O kumpisal. Kapila man ta mangumpisal sa usa ka tuig. Ang required do murag sa or duha at least. Oh. Pero kita kay balutas o tumagwali man kan sa takasana. So, anytime nga dili ka magsigig tulawag nga naapa dai kay gihambing nga sala kay ang Ginoo no mubanda, mubadli. Bawa ang grasya kay naa man ka sa sala. So dili makasulod ang grasya kung naa ka sa state sa sala. No sabi. Unya may naman ka. Sacraments, no? Communion. O, so, kaya kita makasasala ang kita, makikiuli kita sa Ginoo. Okay. Maunay babag. Nagili na ito manawat ang grasya na atong gipamayo kung naata sa kondisyon sa sala. So, dapat limpyo ang atong sulod. Dili lang tanga, limpyo kaya tas gawas niya ang atuling sulod sa atong kasing-kasing. Nagdilaab na ang kalibut-but, wan na nga natong mga ukot. No? Niya magpaubos ta. Kay, kung magpaubos ta, minawag ka nga, magkasasala ka no? Kay, taas kayo ka, tingin ka mo. Sa mga ito akong sala, iyakan sa So, kinahanglan yun ang atong pagpaubos aron mudawat nga kita nakasala. Unya, ito, anointing of the sick. Marriage, ano to marriage? Babae o lalaki. Dili, babae, lalaki. Babae jud o lalaki nga gipanalanginan sa pare. Unya, anointing of the sick. Kani anointing of the sick. Kuan ni sakramento ni nga para paayo sa nagmasakiton. Dili ini patiwas. Kay kasagaran mo tawag og pari kana namang magtinga niya unsaon paman pag tawag ana. Kung nagtinga na ka, so dapat kana makasulti ka mamumpisal na ka kay usahay no ang atong balatian ang cause baya espirituanon no di lang kay physical. So kung ma-healed ka spiritually, so sayon na lang ang physically no. So naabi kay masakiton sa ato dili ato pa abuton nga magtinga at mintras makasulti pa kinaagi na chance nga ma-heal. Niya, isang itong last holy order katong magkapari yun niya ang mga babae madre. Okay, hindi tanan namin yung na ang mga single na ganahan sila mag-madre makaserve hapon sila. Kung sa pili sila mag-madre makaserve hapon. Niya pinagi sa mga sacraments, kaya ang sacraments, mauni siya ang channel, ang agianan sa mga grasya. So, dapat na ang yutaaning mga sakramento. I-avail yutaaning mga sakramento. O, lain usab nga, makatabang usab na to, kaning akong pag-rosaryo, mag-rosaryo pa ba mo? Or October na tang rosaryo, kay rosaryo month. Dapat ang rosaryo ta ka kada adlaw. Kay ang rosaryo, ang kanang beads sa rosaryo 1, nag-represent card na og roses, mga roses na atong ihalad sa bilan sa cross. Nga pinaagi ni Mama Mary, na si Mama Mary na ang mo intercede na to para padong sa iyang anak. So, nindot kayo ng rosaryohan kay kana bitong naay time nga bubog itaw kayo yung mauna. No, mag-rosaryo di ka. Naagib ka, makaraton dyan ka kalinaw.
kung imo sa pagrosaryo, kinasing-kasing po. Dili lang kay ganyaw-yaw ra ka kay aron comply lang ka na makarosaryo kung adlaw. Kay kanang pagbalik-balik nimo kanang magmaya ka Maria. Kanang wordings bitaw ano kung imo bitaw nang i-internalize kanang dili ka mahadlok nga mamatay kay naa man si nang nagpangamba na magkadaan ni Mama Mary. O kanang naasa kay mga nobina, nagdibus, manakay dibuto sa mga santos. O kausasan na makapamaagi sa na maway din bitaw ang atong kanang matun-an, mahibaluan. Giunsa nila nga nahimo silang santos kay dili ba sayon, dili tanan nga santos wa nagpakamatay. Kasagaran yung nila, nahimo silang martir. Tungod sa ilang pagdugma ni Jesus. O makabasa po ka sa ilang kinabuhi, makakuha po ka o mga pagtulutan, makapanaminan po na to ang ilang kinabuhi. Kaya kasagaran sa nahimong santos, dili niya mga pobre, mga dato, kaya sila niya ilahang ibiyaan ang ilahang kayamanan tungkol sa ilang pagsunod ni Kristo niya. O mabasa dito na to, ma-enlighten ka, ma-encourage ka sa ilahang kinabuhi. Tuwasa naman ka. Manang sabi, katong sharing, dini sa atong Christian Life Program, iba, naman mo sharing mo. Kunya, ma-open up na mo, share na mo sa inyong mga experiences. Kaya di ka mahadlok na magpagawa sa ato itong mga kasinapian kay naaman tayo sa tawagan na confidentiality na naara sa ang atong i-share na sa atong grupo. Dili na ato sa gawas. Unya, gusto ninyong i-share si Kristo sa utan. Yun sa niyo pag sinabi ni Kristo. Okay. Gusto mo nga inyong kinabuhi, direktahan ni Kristo, o gamahan mo sa Espiritu Santo? Okay. Kung kinahanglan ta nga, magtubo. Pinaadi niya itong paggamit niya itong katong mga tools. So, kinahanglan yun na gamito na to katong atong i-drawing kali. Kung sa to, buti kay mana na to nga para mutubo ta natay koneksyon ni Kristo katong prayer, the word, witnessing, fellowship o sacraments. So, yung binatimanaan ng 5. Maunay maka pagtubo na to. Kaya kaning atong Christian Life Program, o katong inyong commitment, nag-commitment mo muna ni Christ no last, o katong infilling sa Holy Spirit, pinaagi atong pag-pray over ninyo, sinuganan na ni sa bagong kinabuhi. Mga babies pa ta ni Kristo. So, kinahanglan yun ang mutubo, pinaagi ni ining atong tools. Kaning 5 na atong nabatbag na. Aron, ang Ginoo kina nag-provide ani o kinahanglan ang padasig diha sa atong community. O karon, adunay mo paambit alang sa kung giunsa niya pagtubo
si Sister Alice Ramos. Naman, Sister Alice. Sister Alice. May hapon mga sisters in Christ. I hope nga malipayon ka karon ha kay it's the Pentecost Sunday. Ako may natahasan karon sa mag-share. So, after again, good afternoon, beautiful sisters in Christ. Today, I would like to share with you my journey towards this life, Christian life. My full name is Alice Uban Ramos. For short, Alice Ramos. I came from City Hall. I was brought up in Catholic tradition. For both my parents are Catholic. I studied Catholic school during my high school days. After my high school graduation, we went to Mindanao. Dito may paino sa Mindanao. Kaya dito may nakakita tayong lugar. That is Iligan City for good. And then, I finished my college education. Working ang taong ko kay dapat ay may 11 na ako. In the year 1979, naminyo ko sa nag-aamor hapon from City Hall, which is 9 years older than me. Tiguang siya. I was 23, he was 32. There was the start sa akong mysteries, sa mga sufferings, sa mga joys, sa mga kinabuhi. Because ang akong 20s na son, namatay siya sa he was suffering ng hydrocephalus. Then on the following year, I was also operated because of my pregnancy was Olympian tube. So my story ang bata na wala kong hapon. I was operated at that time. Ako namin Pino, nalaluwas na tao. Pero hindi kayo na ako giluwas sa Pino. So in the year 1981, naman ako sa LA na doctor, nagkaroon ako na ito na it was supposed to be my second child. After 4 years, naman ako ito, Michael ito shared in me, Michael Vincent, that was 1985. Those were my happy moments in my life, belief, superstitious belief. With many mga hawak-hawak, I am from City Hall. So during Christmas and New Year, muna ang among practice. We practice different kinds of belief. This is because my father-in-law is an albularyo. Klaro kay albularyo from City Hall. At that time, we were not yet members of the Purpose for Christ. Believe in the kind of culture, everything like pagans, Filipino sa speaker na pagano, tungod ka ng mahal doon. The culture that was handed down by our great-great-grandparents. So in the year 1994, we joined the Purpose for Christ dito sa Mindanao, sa Iligan City. And fortunately, we became leaders also. And we practiced our family daily prayer and stuff. Nagsugod na ang among prayer, daily prayer as a family. And you know mga sisters, daghan man kayo may mga hinigtano, kaya akong panaganahan, kaya ito magpunig ng manok na nagtatang pagtari. So, namatay ka na. So, amazing kayo ba? Kaya gano, isa ka ito kakos ng mababak sa among pag-serve sa Ginoo. Ano siya? Laling nang mamatay lagi atong mga sunod. So, that's real. Kaya tina siya ganahan nga. Doon na pa yung mga para nato sa pagkalagan niya. So, yun ato ang buhat sa Ginoo namo. It was God's will. Kaya makababak sa among pagservisyo namo wala sa FC community. Daghan pa mga trials na nabot sa among kung kinabuhi sa duwa pa mawala among mga practices na dili maayo. I have been admitted in hospitals many times. I was not able to release my
Wa ko kalibang anak mga 1 week yun. And I was in pain kasakit sa akong tiyan. The prayers of my brothers and sisters sa Focus for Christ. They don't know kung naka community na ay mag-pray nimo. It was really a miracle. Kaya nga no, kay ato nga time, grabe dito na ako. Anak, ang lain na kay ko. Pati na akong payata kay tumukalit na ko kakaon. Nasakit akong tiyan. So, nagpatabang taon ko sa whole chapter, pag-pray over ito sa hospital. So, praise God. Another, deserve gapon ko niya. Naluwas gapon ko kay. Na-release mo ka ng hugaw na ako anak nga night. Supposed to be nga ako tirahan ato nga time. And so, God is so amazing. Gives me daghan kay mga milagro ng tapos ng kinabuhi. But we were not totally changed even at that time. We undergo after bisan bidaghan ng mga teachings na dili mo no during those years 1980 1990 there was what we called it high alay no nabalo mo aron naa pa na sa una kay and we were tempted to come forward because we were both working as front desk cashier akong husband o ako cashier me and then ang maninay na mo is tatiya sa hotel. So, kanang makintal ka nga, manubag niya kung ano, isang laga ka sa community. So, in other words, naman kid ma-absorb ang teaching sa CFC. We struggled a lot in our religious life. In 1997, my husband was stopped. Ilunggapan akong panang. Praise God. 50-50 siya, naluwas gapon siya. So many times, iluwas ko sa ginawalo, ang family. So dapat kay putan niya. And at that time, I was pregnant. 6 months pregnant. Nakuhaan din po ato nga tungod kay sa akong ka-stress, magdagadagan, kumapayawan ko pa kay kanang lagi na inuba na, kanang nakay, daghan ng mga worries iya ka. So, that was 2000, 1997. My son, itong 6 months na namatay ko siya sa living visit. Kaya ilang man ang mga facilities dito sa Mindanao. So namatay ang mga kuwa. Son, lalaki to siya. He was supposed to be number 4 ng anak. Then 2005, kaya nakakili pamati at murag ang kupad, sige labad ang kapulo, pero wak na ko di-mind kay tungod aling mag-serve na sa Pinoon, napaka-board, wala kinakot na di-mind, basta ako di-feel ito, para lang ako mga anak, mga ka-eskwela. So, isang panano, we are doing our household, and as members of the music ministry, we serve the community despite of my trials. There were trials along the way because my husband died in 2009 in an accident. When I got sick at that time, the following year, 2010, I was brought here in Cebu, dala ko rin sa Cebu. I was diagnosed with a brain tumor, kundi pa sa akong anak. And siya taong magkuyog-kuyog na ako. Everyday magmusimba din. Magpapalupay ko sa bahay. So I just remain calm and continue to pray that life is not so easy. If this issue will not hindi mo rin pag-vote, Lord, then so be it. I will be done, Lord. Wala na ko'y mahimo kay ikaw may tagyan ako. Kung baan ko mo, Lord, salamat gawin ko mo ko. Gitagaang panahon na naka-serve ko in this community. I never complain nor cry because I trust the Lord. And I believe that I am His beloved daughter serving Him. And the doctor told my children, I have 3 months more to go without my knowledge. My prayer was so intense at that time, my daily attending the Holy Eucharist in Iligan City. I grew spiritually, but slowly, and I believe in God's promise in Romans 8, verse 28. And we know that things work together for good to those who love God, who are called according to His purpose. Imagine, no? So I changed my lifestyle. I eat more healthy foods and those supplements, anti-cancer, sumobin ako di pag-inom. And with God's grace and mercy,
I was slowly healed. God touched me every day. Every day nang attend to mass, pati isa sa confession, isa pa ng kamot for healing. So, inala ka amazing ang Ginoo, no? If you are faithful to Him, He is also faithful to you. So, in 2013, my church, they brought me here in Cebu. Nagawin mo na gulo. Attend ako at Cebu. Kami with the Lord. Kaya ako ang kaklasmate at ko ng si Sister Nisha. So, 2013, namin ako anak na babae sa Nisha. Tarong na alam sa Lakban. Pagka 2017, namin ako anak na laki. Katong dere. Ako anak na laki. Moto sa youth. Coordinator sa post nila ang si Ann, Michelle, si Lindsay, and Pana. They are CFO in Balapan City. Purpose for Christ. God has done marvelous things to me. I enter handmade, as I told you, 2012, and now I'm standing here in front of you alive and kicking with God's grace. Always on fire, serving my great God. Without Him, I will be 6 feet under the ground, patay na po eh. Hindi man katutulitin. But the Lord saved me again. So, grabe ang Ginoo. Ang tapang sa Ginoo sa kapwa. With the presence of the Holy Spirit, I was able to encounter all these hardships and His love to me as in Jeremiah, He says, Jeremiah 29 verse 1, for I knew the plans for you declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Grabe, no? I have promised the Lord to serve Him faithfully. Isang asa ko ilabay, dili, di mo kong servant, okay kahapon, may mo kong household leader, pwede kahapon, okay ka sa music, isang yabang sa habili hapon ko. Prayer warriors ko ilabay. Pwede gapon ko. Bantay bata. Yes, Lord, hapon. Sa nasa ko ilabay. So, hindi lagi ko magreklamo kay nanakad mo ko siya na, Lord, tagaan ka niya mag-extended life. I will serve you my 100%. Kulit, ang tubok ka kung kusog, ako ginaghatag sa imo ka. Kaya, matay ko, manipay nagapon ko makita sa bilang ko. So, my last memorable experience when I joined the 2016 katong Grand Choir during International Eucharistic Congress. I felt heaven, inano. Pero nung sa choir sa 3,000, grabe akong feeling ito, muna ko sa langit. Mga choir dito may mesa sa ibabaw. So, napilgin ako ang kanta dito during the mass. Napilgin ako na ang so I was really amazed at that time to appeal na choir. I felt heaven at the time. Imagine the words I was singing during the mass. My prayer is like this. Wala akong mga pag-ampo. Buti na akong last na prayer. Lord, inflame my heart with the fire of your holy love, that I will always love you and serve you every day. And that I am healthy and strong, beautiful, serving you in your vineyard. And I am healthy, and I am wala na isa sakit, Lord. Until my last breath to serve ko nimo. Na mo sa Ignacio sa Loyola mo siya. Whatever you are doing, that makes you feel happy or alive. That is where God is. Kasi no, kung mo sa kaya itong bibughat, no, na feel na itong maayo, no, ang Ginoo ka na to. Amen, mga sisters? Amen. To God be the highest glory and honor. Amen. Amen. Thank you, Sis Alice. Inspired mo. No? So, ako na. Tanaw sa pavilion. So, 1993, ang handmaids of the Lord.
Swing ourselves the water along. Run the race, run the race, run the race, run the race. Don't look back, move and leave all else behind. Follow Jesus as our guide. Pay the price, pay the price, pay the price. So come on, and live on, and live on, let's run the race of our lives, reaching for the heavenly prize. So, ang handmaids of the Lord ay maganda, masaya, masigla, madasalin. Nandun, no? So, ang handmaids of the Lord na ani vision, mga panglantaw. Vision. Ang panglantaw sa handmaids of the Lord na ang mga kababayan diha sa Espiritu Santo malipayong nagproklamar, nagpahibalo sa kahalangdon o kahimayaon sa Ginoo. Mama ni Maria nga nagtuman sa mando. Ningon siya, ako sulugoon sa Ginoo, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Diha sa bugos nga pagmahal ug pagka sumusunod. Naaputay statement of mission na kay mission. Ang handmaids of the Lord, hinimo ni sa Ginoo, aron mugna ni siya sa Ginoo. Tinaw nga di tawag alang sa pagbago sa kaugalingon, pagsangyaw aron pagdala sa iyang pamilya ug sa uban, ilabi na ang mga kababayan ngadto sa bag-ong kinabuhi diha ni sa atong Ginoo. O kinasing-kasing, kasing-kasing na pagpangalagad, pagdala o maayong balita alang sa mga kabus. Dili kabus na material o dili kabus sa spirito. Nakutay filosofiya. Nakitay mga pagtuo o mga mithi sa dinhi sa handmaids of the Lord, isip family ministry sa Purpose for Christ, diin naa ang Kristohanon nga kinaiya, mga values, mga mithi o mga behavior, mga ilabit o mga programa sa behavior. Kinaiya gyapon. Kinaiya. Mga programa o mga teachings, mga pagtulunan alang sa Kristohanong kabag-uhan. Kita nagtuo nga ang Ginoo naghimo kanato nga sama sa iyahang dagway. Nakitang mga kababayan ana atay personal nga dignidad, bili og dignidad. So ato nga i-reflect ang iyahang divine langit nun nga dagway diha sa atong una-una, sa atong tulong, sa atong aksyon o sa atong
pakigrelasyon. Kita nagtuo nga ang pamilya mao ang sukaranan sa gingharian sa Ginoo diin diha magagsukad ang kinabuhi ug diha di matuto. Ug kini kinahanglan nga atong panalipdan ug andam kita nga mo atubang sa mga kausaban o sa mga hagit nga gisagubang niini. Kita nagtuo nga ang handmaids of the Lord, nagtawag nga nato nga mga holy, sangkos no, balaan nga mga babay. So kita mukumit sa atong kaugalingon nga pareha tani Kristo nga maampuon, mag-study gid ba kay parang Kristo. Ug puy-an nato ang pulong sa Ginoo. Ug kita mukumit usab nga mapaubsanon ug bubuos nga pagpangalagad. Ug maningkamot kita sa tibuok nato kasing-kasing puso aron pagdala sa gugma ug gahayag sa Ginoo diha sa atong pamilya ug alang usab nato sa uban. Ug kini matuman nato niining tawag pinaagi sa atong pagdapit ni Jesus na may atong Ginoo sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Ug atong itugot ang Espiritu Santo nga maoy mo giya ug mo gahom nato sa pagpuyo niini kinabuhi. Ang CFC hold nagtugot ka nato nga mutubog ta sa atong kinabuhi dinhi sa Espiritu Santo. Ang atong tahas mao ang pagpalig-on sa atong pamilya. Usaon man nato nga matuman ning atong misyon. Ato ining trabahoon yun no. Ang pagbag-o sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon sa atong pamilya ug ingon man diha sa atong simbahan on a global basis pa jud. Pinaagi sa paghatag og kusog nga suporta diha sa atong mga membro. Unsaon man nato pagsuporta sa usag-usa dinhi sa handmaids of the Lord. Pinaagi sa atong committed relationship. Komitido. Naatay commitment nga pagtubo nga puyog mag-uban isip mga Kristohanong kababayan. Naatay covenant, naatay kasabutan no sa CFC Handmaids of the Lord. So man atong kasabutan. Kasabutan, kauyunan. Nasalig ta sa tabang sa Ginoo sa iya. Number 1, ako magpuyo nga sumusunod ni Kristo, magampo, magbasa sa Biblia kada adlaw. Unya likayan ang sala ug ang kahigayunan sa pagkasala. Put good order. Ihanay nato ang atong kinabuhi. Nga naatay responsibilidad nga atong nga ay nagsalig ka nato nga sa atong suporta diha sa Kristohanong kinabuhi. Muapil ta regularly diha sa worship life of my church. So, musimba ta, kung mahimo musimba ta kada adlaw. Number 2, committed yapon ta nga I will be nga mo-promise ta nga committed ta nga aktibo ta membro sa CFC Handmaids of the Lord. Pinaagi sa tambong sa mga small group meetings regularly
Umusuporta kita sa hanay sa maunga meeting. So, di ta mag-late-late. Kaya ron, dili maguba ang schedule. Unya, faithfully participate. Magkanunayon nga mo appeal sa tanang mga activities diha sa atong grupo. Unya, mag-relate po ta nga naaan guma, naa ang loyalty, naa ang respeto sa atong sisters diha sa atong community. Kung atong ipakilaba kada adlaw ang atong grupo, ingon man ang atong mission. So sa ato din pag-ampo, yapil na to ang atong grupo o ang atong mission. Dili alam kay na ato rang mga concert may atong ipangilaba. Number 3, akong himuon ang akong kaugalingon nga andam kanunay sa pagpangalagad sa Ginoo. Pagdala sa pamilya sa ngadto sa Purpose for Christ and its family ministries o pagdala sa ubang mga kababayan dito sa Handmaids of the Lord. So kung naamoy anak na ninyo na dili pasakop sa Purpose for Christ, inyong pabilon dito sa Christian Life Program po sa Purpose for Christ. Kung mga dalaga na bitaw ato po sa Singles for Christ. May kanang mga estudyante ato sa Youth for Christ. Nga ang mga bata na sa Kids for Christ. Unya, ihatag yun ako ang akong time and resources to the Lord's service whenever I am called. Mauni ang atong treatise. Atong ihatag, tigahin ang atong treatise. Unsa man yung atong treatise? Time, treasure, and talent. Unsa man yung time? Ang atong oras kay ang oras di ra ba gyud na mo balik no. So sayang kayo dili nimo mapangalagad ang imuhang nahabahatag, ma-share ang imuhang oras. Unya, ang treasure, ang imong wealth, ang imong kayamanan. Ang yatagan ta o kayamanan, dili na para ato ra, kinahanglan nga i-share. Ako na nga, kita, himo ra ta nga, steward, ano kami rin. So, dapat ako yun nga, bukas ang atong mga palad, dili ta kumkum. Kay kumkum kanita, huwag yung grasya masuod kay close man yung kamot. So, dapat bukat na itong kamot kay ang grasya masuod. Kanya yung i-share, mugawas ang grasya. So, lipay ang Ginoo kay, wa na to usiki iyang, wa po na to idaho. Ang treasure na iyang ihatag na to. O, himuon na to akong kaugaling na instrumento pagdala sa ubang kababayan nga aktibo diha sa inyong parokya. So, mag-imbita tao, ang naglitag na namoy, i-apil na mo sa inyong parokya, no? Nagkuha na ba mo, nag-uliktor, during sa mas, uliktor, nag-salmis, no? Or nag-aserets, mga kalihukan sa parokya. So, mangihitar o sa aron budaghan na tanga, ang atong presensya makita diha sa atong parokya. Unya ang ikaupat, study na nasang study. Tuon kita no. Kay kinahanglan magita nga motubo isip babae, mga kababayan diha sa Ginoo. Pinaagi sa pagtambong sa mga courses, mga retreats, mga workshops, conferences sa Handmaids of the Lord. Unya. Mo-study lang niya po. Tagaan ito tag mga materials. Study na po. Ako ginabasahon. Di na ito nga pakatulubon. Tinagin tayo mapupo, anak. Kung si estudyante pa na ay liningkuran. Next. May the Lord. Kaya nakatungkol nga COVID na anay white card. Ihatag na unya sa next Sunday. Nya na ako ni kani nga wording ani, may the Lord nga ang Ginoo nga unta ang Ginoong Hesukristo mo tabang
kanako nga matinud-anon diha sa pagpuyo ni commitment ni ka kauyuran kasabutan sa ni kada adlaw para sa iyahan kahimayaan o para sa kaayuhan sa ato mga sisters apil na ang brothers. Sa maning household, how do we support usani ka pamaagi usab nga sa pagsuporta dinhi sa atong handmaids of the Lord pinaagi sa household. Sa maning household, ang katuyuan aning household mao ni nga gamay ni nga grupo para nga amoy masuod o personal na support isip mga Kristiyanos aron na ay pamaagi nga madasig ta pagtubo na ay kaning inyong grupo ron kung final na sila pili members sa inyong grupo 5 ang 7 mo na naitawgon o household o unya naatay na ingredients ani naatay ang household na ay household meeting weekly. So magkuan mo ani round robin kada semana na usa nga mo host anha himuon ni sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. So kanindog no na ay nag-ampo sa atong balay wala nang maripis nag-ampo. So naa gyud ang Ginoo no kay pila ko makabuok pito. Unya 2 or 3 kung 2 or 3 gali no nga nagtapundo na ang Ginoo much more nga pila na mo more than 3. So sure gina nga na diha ang Ginoo. So nindot kayo nga naa sa atong panimalay nag-ampo. So ang ingredients atong household meeting ibalik is 3 ingredients. Ang una, extended period of prayer and worship. Pareha atong iluha na ito kasugod no na naitulog ka kanta unya na ay praising dayon ikaduha na may time of sharing. So inyo pa nagibuhat sa inyong group na mo mag-group sharing. Either ang inyong topic naa sa Bible or naay materials nga teachings nga nihatag sa inyo. Mao na inyo ang tanag-ambitan. Ug ang ikatulo mao na ang fellowship. So sure na diha katong one of the tools. Sure na ang fellowship. So kaning fellowship ato man gyud ni kultura no nga kung magkapundok-pundok dito no mo patimo mo gid lang bisag tubig ra gali mo pero dili ini kaning si tawag ani compulsory unsa ra ginahan nato si maabot dili ta mag kanang mag-indigay no unsay atong i-serve ug unsa ra ginahan dili na kuan pwede gyud tubig ra gyud gani or one solid, one liquid. Usa ka tubig, usa ka baso. No? So, di mo mag-uul mga priority sa amo, ako i-serve. O si Lord lagi mo provide. Pangayuan din ang Lord. Lord, tubig lagi ito ika-serve. Praise the Lord. Di ka pa ng Lord, ay, masampit lagi ka sa Ginoo. Unya natay mga teachings. Human aning it talks manino iniguman na ay murag graduation kanang Lord's Day. After ananay covenant orientation 3 months after ani na sa LP na ay covenant orientation. So, four talks ni siya. So, ako din apilan kay mauni maka full pledge ninyo nga handmaids of the Lord. Kunya, 6 months after, na ay handmaids enrichment retreat.
Diba na maging kung si retreat no? O naanak sa layo-lain na lugar. O na way makabalda ninyo, pinag-retreat man. Unya, 12 months after, mauna ang evangelization training. Kung naapoy mga laing mga activities sa regular activities sa atong community. Other regular activities sa atong community. Dini sa handmaids na ay diamond years katong niabot na o kanang mga seniors na ay diamond tawag na retreat. Unya monthly prayer assembly. Kasagaran ni every third Sunday of the month. Ang tanang miyembro sa inyong chapter magpundok para itawag niya o monthly prayer assembly. So makita-kita mo sa tanang miyembro sa inyong chapter. Kasagaran ani kung mga lang tanan naabot ang ang usa ka chapter moabot na mag-100. Kung moate ng tanan no kadaghan na 100 tam mag-ila-ila dili na kataila gina sa uban no. Unya kung moate mo ani ang inyong household anak na week pwede na nang dili dili na mo household kay mauna na in lieu sa inyong household meeting. So presently mo ang chapter assembly kay daghan mo mapupo niya na daghan po maila-ila mga dili lang kay sa inyo hara nga batch no mga ila-ila ninyo ang uban ninyo ang mga kaubanan sa inyong chapter. Nya kato akong gi-mention ganina nga Lord's Day celebration mao to na ang after sa ika-8 nga talk ang next nga Saturday mao na ang inyong Lord's Day celebration mura ni siya graduation nani mga presentation wano na nila niya unya anniversaries karong June 29 na ay CFC anniversary ato sa Abiliana Sports Center. Sumate na ka ana. No. Kay tanan na anang ministries nga na present diha sa Abiliana. Whole day na nga affair. Unya family days. Ang family days nato diri sa Mandawi manaman ito held sa Mandawi Sports Complex. Unya evangelization rallies kasagaran ato na held sa IC3. Unya kaning leaders conference example ani ang international conference diin ang mag-abot ni ang mga international biusulan lain nasod na karon nga tuig na humana ni dahil dito sa Laguna. O so kung tanang nasod nga naay handles of the Lord mo attend ana. Unya ang di ka attend dito naa kay reiko diri itawag na regional conference. Mahitabo ni diri sa ato August 9 diri sa ato murag ana sa di ko sure sa lugar. Unya kaning Angkop Global Walk mahitabo ni kada Oktubre murag kuan ni siya no mana siya fun run kadlaw ni siya nga mag-walk lang dili managa kay kasagaran mga EBD naman di naman magbatan on so mag-walk dili mag-run. So di ko aron pag-celebrate kay para sa kaning meaning aning angkop answering the cry of the poor. Ang gikater ani din sa handmaids of the Lord kaning scholarship nga diin ang kabataan diri sa ang anak or apo sa handmaids of the Lord mo kung okay ang iyang grado pwede siyang mo apply nga dapat ang iyang eskwelahan is kanang government school kaya i-provide ang allowance. Kung government school, free naman ang tuition. So ang allowance na lang.
Unya, ang iyang grado, mag-maintain yun siya ang grado. Ang elementary is, it is elementary, high, senior high, 83. 83 at least 83 ang iyang grado. Unya, ano po? Mana? Mana din? Dinhi sa kuan sa Mandawi chapter na ay undo na ay usa ka scholar nga kuan third year na mura na kato. Ditaris si Brunis. Third year na siya karon sa college na siya nag-eskwela sa CTU main government school man na. Yeah, first the Lord, okay ra po diyang maintain ang Diyos ang iyang grado. So atong i-apilo ang atong nga magbalangposod. O kinsa pa'y mo-apply, naa may mga kuan lang, naa may angkop na assign sa inyong chapter. Mo-coordinate lang. Kung natin mga social activities, hapit naman ang kuan, kung saan naman ron June, hapit ng Christmas, mag-anticipate mga tadaan na naatay, Christmas party. Malinaw ko biya ka. O kita nagpuyo nini, exciting nga kalit panahon. Ug atong makita nga atong makita nga nakahilis na karon ang mga Kristohanon nga mga niti ug ang family life diri sa tibuok kalibutan. Ug kita usab ato usab makita nga ang Ginoo nang kamot pag protektar ug pag nga mapabalik ang Kristohanon nga pamilya diha sa iyahang original plan na naamang yun usap the original plan sa kuan Ginoo nga tibuok jud ang pamilya no nga ato mag siya yun ang atong worship nga siya ang naa sa atong diha taliwala sa atong pamilya. Kinahanglan kita nga atong makita ni nga spiritual drama with the eyes of faith. Kunya gitawag kita nga kabahin ning gibuhaton sa Ginoo. Malipayon kita nga mo sanong nining paningkamot sa Ginoo nga gipabalik ang bilis sa mga kababayen-an ug ang pamilya mahibalik usab ngadto sa iyahang gingharian. So, kami nagdapit kaninyo nga kabahin kamo nining gibuhaton sa Ginoo dinhi sa CFC Handmaids of the Lord. Andam ba kamo musanong nining among maong pagdapit? Andam, so balik mo sunod Domingo. Amen? Yes. Right hapon.
Thank you, Sis Bibi. Okay, mga sisters. Ready na ta sa challenge? Ready na ta sa habit? Okay, mga sisters, mag-groupings na sa ta. Nakoy mga panagsa